Yun mga bossing, magandang hapon sa inyo. Part 2 po ito ng ating vlog regarding sa ATR 160 dun sa PMS natin na last vlog. So ito namang vlog na to is about sa parts availability ng ATR 160, kung ano yung mga compatible na parts from different brands ng motor. And yung mga ibang question pa dun sa comment sa vlog ko, sagutin na rin natin. Alright? Yan, so bago tayo magsimula, shoutout ko muna lahat ng mga tropa natin na nagko-comment. Maraming salamat po sa magandang mga comments nyo and sa magandang usapan regarding dito sa motor na to, ATR 160 from QJ Motors. So shoutout sa inyong lahat and maraming salamat. Yan mga boss, nag-mic lang tayo para mas maayos nyo marinig yung mga information regarding sa ating ATR 160, parts compatibility, and yung buong details regarding sa change oil and everything. Alright? So mga boss, simulan natin sa brake pads. So ang brake pads ng ATR 160 sa harap ay merong available sa Bristol Motorcycle. Pwede kang bumili. Kung ayaw mo naman nun, pwede ka rin bumili ng brake pad na pang XRM Honda Wave 110. So compatible yung XRM Honda Wave 110 na brake pad sa harap ng ATR 160. So yun na sa compatibility parts. Next naman sa panglikuran. So ang brake pads na panglikod ng ATR 160 is pwede ka rin bumili sa Bristol. May available din sila from ATR 160. Kung ayaw mo namang bumili sa kanila, pwede ka rin bumili ng pang PCX na Honda or pang ADV 150 na brake pads panglikuran. O yan, meron din compatible, 'di ba? Tapos next naman natin, drive belt. Sa drive belt, pwede po yung pang PCX ng Honda and ADV 150. Yan. Tapos sa panggilid naman, pwede po yung pang PCX na Honda and ADB 150 sa ATR 160 natin. So yun yung panggilid naman natin. Yan, so sa change oil naman tayo. Kapag mag-change oil ka ng ATR 160, ang oil capacity niya is from 800 ml to 850 ml. So kapag sinama mo yung strainer, 850 ml. Yun yung oil capacity ng ATR 160 natin. So fully synthetic ang ina-advise ng mga mekaniko para sa ATR 160. Then sa gear oil naman, ang gear oil naman ng ATR 160 is 140 ml. Mga 145 ganun, 140 ml. Tapos same lang din siya ng ADB 150 or 160 kung saan located dun sa likuran na part ng makina. So yung dalawang tornilyong yun, dun lang din yung sa ATR 160. Dun sa nakita nyo sa last vlog ko, halos parehas lang ng ADB 160 kung saan nire-refill yung sa gear oil. Yun mga boss. So sa battery naman tayo. So alam naman natin na yung ATR 160 natin is unique ang battery niya. Wala siyang kaparehas na battery sa mga regular na motorcycle na scooter na available ngayon sa market. Dahil mataas ang amperage ng ating battery, which is very good. At kahit ilang MDL pa ikabit mo dyan, walang problema dahil mataas. 14 amps, 12 volts, 14 amps. Kumpara sa ibang mga scooter na regular na 6 or 7 amps. So sa atin, ATR 160 is 14 amps. So may mga nagtanong sa comment section natin sa vlog natin, paano kapag nasira yung battery? Saan kaya makakabili niyan? May mga nabibili po talaga na ganong sizes ng battery na 12 volts, 14 amps, which is pang big bike po yun, na pwede sa ATR 160. So suggestion ko po is Caloocan Sales, doon kayo bumili. Kung sakaling nasira yung battery niya ng ATR 160, meron po mabibilan. Ang brand niya is Yuasa. So yung Yuasa is ginagamit ko sa big bike ko dati. So I'm pretty sure baka meron si Caloocan Sales niyan. Ang price range nun is nasa 4 or 5 siguro po. So medyo pricey dahil nga matagal naman masira yung mga ganung battery dahil depende siguro sa gagawin mo sa motor mo na ikakasira ng battery mo. Kaya mas maganda medyo ingat-ingat lang sa pagwa-wiring. So yun po, meron po tayong mabibili ng battery ng ATR 160 natin, kaya no problem po dun.
Yan. So when it terms to accessories naman mga bossing, si ATR 160 similar accessories siya sa ADB 150 and 160. May mga similar accessories tulad ng half crash guard, yung sa bracket hindi pasok yung bracket niya sa likod na yung sa pang 160 hindi pasok sa sa ATR 160. Pero pwede ka naman magpagawa ng bracket, or much better bumili ka sa Bristol, meron silang available doon na 3.5 ata. Pero it's your choice, marami ka naman pwedeng bilan or pagpagawan niya mga yan, dahil nga halos same lang naman ang sizes ni ADB at yung ATR 160 natin. So far yun pa lang naman yung accessories na maganda para sa akin, yung mga crash guard, tsaka bracket, top box bracket, side pannier bracket, kasi hindi mo na kailangan magpakabit ng MDL dahil nga malakas na yung ilaw ni ATR 160 dahil naka projector lights na nga siya. So may vlog din ako doon, panoorin nyo yung sa projector niya, malakas talaga, so no need for MDL na. Depende sa'yo, depende sa mga may-ari ng ATR 160 kung gusto nyong totally papugiin, di ba? Pero sa akin okay na ako doon, stock. Siguro ang papalagay ko na lang na accessories yung mga sticker, parang PPF wrap cover ng headlight, tail light, tsaka ng windscreen para hindi magasgasan. Tapos nga pala, dun sa mga nagko-comment din na medyo nag-aalangan bumili dahil China bike, baka walang parts bago pa sa market. So wag po kayong kabahan dahil may mga mekaniko na po na marunong na gumawa ng ATR 160 natin. So dahil nga bago pa siya sa market, nagbe-brainstorm pa sila, tulad dun sa last vlog ko nung nagpa-PMS ako sa Caloocan. Maganda kasi nagbe-brainstorm yung mga mekaniko, and may mga similarity talaga na parts si ATR 160 sa ADV 150 and 160 ng Honda and sa ADX, which is kabisado na ng mga mekaniko yun, kaya hindi na talaga mahirap hanapan ng mga parts and ayusin yung ATR 160 kung magkaroon mo ng problema. Kaya huwag ka na magdalawang isip kung trip mo yung ATR 160 at maganda naman yung specs, go for it, huwag kakabahan. So again, disclaimer lang po, hindi ko po kayo hinikayat bumili, it's just I'm just telling the truth dahil bumili po ako nito at kung ano yung experience ko dito, sinishare ko lang sa inyo. So your money, your rules. At kung trip mo, di bumili ka. Kung di mo trip, ayos lang naman, di ba? So yun po, maraming salamat and peace out. Yun mga bossing, nasa Gabal na. Dahil natin si ATR 160